Basahin ko po unang-una po dito sa ito pong talata na nandito sa Psalm or mga awit. Sa ibang translation is Salmo. Ang sabi dito sa Tagalog po, babasahin ko po sa Tagalog. Ito ang makatarungang hatol ng Diyos. Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Ngunit ako, halos nawalan na ako ng pananampalataya. Nainggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad. Malulusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan. Hindi sila nahirapan at nababagabag tulad ng iba. Kaya ipinapakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. Ang kanilang puso ay puno ng kasamaan at ang laging iniisip ay paggawa ng masama. Kinukutya nila at pinagsasabihan ng masama. Sandali po, basahin ko na lang po dito na Salmo. Verse 8, kinukutya nila at pinagsabihan ng masama ang iba. Mayayabang sila at nagbabantang manakit. Nagsasalita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao. Kaya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ang mga sinasabi nila. Sinasabi nila, paano malalaman ng Diyos? Walang alam ang kataas-taasang Diyos. Ganito ang buhay ng masasama. Wala ng problema, yumayaman pa. Bakit ganoon? Wala bang kabuluhan ang malinis kung pamumuhay at paglayo sa kasalanan? Nagdurusa ako buong araw, bawat umaga ako'y inyong pinarurusahan. Kung sasabihin ko rin ang sinabi nila, para na rin akong nagtraidor sa inyong mamamayan. Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap. Pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko nauunawaan ang kahihinatnan ng masama. Tunay na inilalagay niyo sila sa madulas na daan at ibinabagsak sa kapahamakan. Bigla silang mapapahamak, mamamatay silang lahat at nakakatakot ang kanilang kahahantungan.
Para silang isang panaginip na pagsapit ng umaga ay wala na. Makakalimutan na sila kapag pinarusahan niyo na. Nang nasaktan ang aking damdamin at nagtanim ako ng sama ng loob, para akong naging hayop sa inyong paningin, mangmang at hindi nakakaunawa. Ngunit patuloy akong lumapit sa inyo at inakay niyo ako. Ginagabayan ako ng inyong mga payo at pagkatapos ay tatanggapin niyo ako bilang isang pangunahing pandangal. Walang sinuman sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang, at walang sinuman sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo kayo ang Diyos ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Ang mga taong lumalayo sa inyo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga nagtaksil sa inyo ay lilipuling lahat. Ang mga taong lumalayo sa inyo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga nagtaksil sa inyo ay lilipuling lahat. Ngunit ako, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili pinili kong kanlungan upang pinili kong kanlungan o ngunit ako minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan upang maihayag ko ang lahat ng inyong mga ginagawa. Amen. Yan po mga kaibigan, at makikita po natin 'no, ma ma sa mga salita, makikita o maunawaan po natin na ang nagsasalita dito ay meron pong inggit sa kanyang puso. Kaya unang-una pa lang sinabi na niya na tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Nagkaroon po siya ng inggit mga kaibigan dahil siya po ay isang manampalataya, mang-aawit, ngunit paghirap po yung kanyang naunawaan, naranasan, at nakikita niya sa mga ibang tao lalo na sa mga hindi sumampalataya gumagawa ng masama, ay umuunlad ang pamumuhay nito. 'Di ba minsan dito sa totoong buhay natin merong ganito, eh, 'no, nagsusugal, umiinom, pero maunlad pong buhay nila. Pero mga kaibigan, gaya ng sinabi din niya 'no dito, na verse 16 and 20. Sabi niya dito sa verse 16, "Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, pero ngunit napakahirap. Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap." Dahil siya po ay hindi pa niya naunawaan, hindi pa po niya naunawaan ang mga taong gumawa ng masama, kung ano ang kahantungan nila mga kaibigan. Kaya nagkaroon po siya ng inggit sa kanyang puso. Ngunit nung nalaman na niya, sabi dito sa 17, "Pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko nauunawaan at ang kahinatnan, doon ko naunawaan ang kahinatnan ng masama." Kaya mga kaibigan, 18, "Tunay na inilalagay niyo sila sa madulas na daan at ibinabagsak sa kapahamakan."
O mga kaibigan, take note po, kaya 'wag po tayong mainggit sa mga taong gumawa man sila ng masama at maunlad, 'wag nating ikainggitan. Kahit sa sarili ko po, nagpapasalamat ako na merong salitang ganito dahil kagaya ko rin na nagsasalita sa salita ng Diyos and I try to follow Jesus, 'di ba? And then nakikita ko sa iba na hindi naman sila talagang nag-follow at yun, masagana pa yung buhay nila. Pero huwag pala nating kainggitin dahil sa ngayon ganyan lang, masagana lang yung buhay nila pero tulad dito ay madulas sila sa daan ng kapahamakan 'no, ibabagsak sila sa kapahamakan. At sabi sa 19, bigla silang mapapahamak, mamamatay silang lahat at nakakatakot ang kanilang kahahantungan. Para silang isang panaginip na pagsapit ng umaga ay wala na. Makakalimutan na sila kapag pinarusahan niyo na. Yan po ang sabi niya. So, merong parusa ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos mga kaibigan. Kaya nung nalaman po niya mga kaibigan, dahil nga sabi niya sinikap niyang unawain ang mga bagay na ito ngunit napakahirap, hanggang sa pumunta siya sa templo at naunawaan niya doon. Nakita niya kasi na ano ang mangyayari sa mga taong gumagawa ng masama. Na sabi niya dito sa 21, "Nang mas nasaktan ang aking damdamin at nagtanim ako ng sama ng loob, para akong naging hayop sa inyong paningin, mangmang at hindi nakaunawa." O 'di ba kasi nagtanim nga siya ng ano, ng inggit. Nasaktan ang aking damdamin. Kasi 'pag nag-inggit ka mga kaibigan, you hurt yourself, our heart, 'di ba? Nagkaroon tayo ng inggit, eh, virus po 'yan sa ating katawan mga kaibigan 'pag meron po tayong damdamin na inggit, selos, or sakim, mga ganyang ugali, mga virus po 'yan, kakalat sa ating cell din sa ating body 'no? Yung iba magko-cause ng mga sakit, yun nga 'pag mag-iisip tayo palagi ng galit. Anong cause nun? Kung ating pag-aralan sa science na ano, sabi nga ng doktor hindi maganda yung palaging nagtatanim ng galit dahil magkakaroon ng heart attack, o 'di ba? Yun ang mga side effect. Kaya pag-ingatan natin na huwag tayong magtanim ng hindi mabuti po sa kapwa at sa puso natin. Dahil unang-una sinabi pa lang dito, eh, tunay na mabuti ang Diyos sa Israel lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Eh, nagkaroon siya ng inggit, kino-compare niya ang sarili niya sa taong gumagawa ng masama. Hanggang sa nalaman niya na hindi pala dapat mainggit sa mga taong masama dahil ang kahinatnan nila ay yun nga, mababasa natin dito sa verse 16-20 na hindi po maganda ang kahinatnan nila. Kaya mga kaibigan, huwag po tayong mainggit sa mga taong gumagawa ng masama at huwag natin sundin dahil sila ay umangat sa buhay at masama yung ginawa nila, ay maging masama ka na rin para ka maginhawa or yumaman, 'di ba? Kasi may mga gano'n, eh. Isa po 'yan sa ways ni Satanas doon, lalo na doon sa mga blindness, spiritual blindness, 'no, sa mga bulag sa katotohanan. Madali po silang mahila. Ito po isa sa mga instrument, papakita ni Satanin na palaguin niya yung mga gumagawa ng masama para yung tao naman ay gagaya din, 'di ba? Hindi niyo po ba na ano, na napansin na kahit nga dito sa internet, 'di ba, yung merong mag-viral, hindi naman maganda yung content, talagang sagwa. Pero dahil yun nga, ang galing nga talaga ng mga ano, eh, yung itong creator, yung, founder itong Facebook kahit sa YouTube, dito sa YouTube po, ah, mayroong mga 'di ba noon ano yon yung ligo.
'di ba, yung content na ligo, yung babae naliligo po. Siyempre 'pag naliligo siya 'di ba nag-viral po yun at sinusunod ng karamihan. Yan po yung isa sa mga instrument ng kaaway ng ating Panginoon para po yung tao dahil nag-viral, so maraming kita, nagkakapera, sinusunod naman ng iba kasi yun gusto nila din na panandalian lang, tingnan niyo po nawala na. Mga kaibigan, kung tayo po ay manampalataya sa Diyos, huwag natin silang gayahin at huwag nating ikumpara ang ating sarili. Pagpatuloy lang po tayo sa ating pag-follow kay Jesus Christ kasi nga sinabi kung, if we say we have fellowship with Him, but we walk in darkness, we lie, and the truth and we don't practice the truth. Yun yung sabi sa 1 John chapter 1 verse 6. Sinungaling po tayo, sabihin natin Christian pero ang gawain ay hindi Christian. Kaya ito dito mababasa natin sa mga salmo or mga awit na tungkol po sa ating pagkumpara sa ating sarili dahil gumawa naman akong mabuti pero bakit hindi naman ako umangat, hindi naman masagana ang buhay ko. Parang ako sa sarili ko rin po. Kaya nga share ko ito, kasi sabi ko naranasan ko ito dati, na kino-compare ko ang sarili ko. Gumawa naman ako ng mabuti, sinusunod ko ang Panginoon. Kahit sarili ko pinapahiya ko na by testimony, 'di ba, para i-glorify ang Panginoon. Pero yun nga, parang nag-iisa hanggang ngayon, pero nawala po yun. Sa prayer ko po, nawala na po yung comparison ko sa kapwa ko. Sabi ko, "Praise God," dahil wala na yung damdamin na yun sa ngayon po. At kahit na walang pumupunta sa akin during my life, hindi na po yung yun bang naglulungkot yung aking puso, hindi po. Kasi natutuwa po ako, dahil kahit nagsasalita ako dito, meron akong natutunan sa mismong sarili ko po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa ganitong paraan nakakapagbahagi po ako ng mga salita niya. And praise God talaga mga kaibigan. Kaya dito kino-compare niya ang sarili niya. Sabi niya dito, dito sa sa verse 2 mga kaibigan, ang sabi niya, "Ngunit ako halos mawalan na ng pananampalataya. Naiinggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masama ay umuunlad." O 'di ba, nainggit. Sinabi niya mismo na nainggit siya. "Malusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahirapan." Yan po, compare niya sa sarili niya, kaya hindi sila naghihirap at nababagabag na tulad ng iba, kaya ipinakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. May iba kasing mga umunlad 'no, nakikita natin na hindi naman maganda ang ginawa nila, ay mayabang po, mayabang. Kahit ako nga minsan sabi ko, they ask prayer for something else 'no, ang isip-isip ko karapat-dapat ba ko pagdasal ipagdasal natin, oo, pero si Lord pa rin ang nakakaalam doon kung He granted. Kasi alam ng Diyos kung anong sa puso natin, minsan kasi pinagdasal natin yung tao na yun at, nakamit niya yung kanyang pinagdasal at yumayabang po, may mga gano'ng tao. Kaya minsan hindi po nasasagot yung mga prayers 'no, kasi alam ng Diyos na 'pag once na nakamit na ay yayabang, may gano'n kasi, may mga gano'ng attitude. Sabi dito, kinukutya nila sa verse 8, kinukutya nila at pinagsasabihan ng masama ang iba. Mayayabang sila at nagbabantang manakit. Nagsasalita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao.
Kaya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ang mga sinasabi nila. Yan po, itong sa verse 10 'no, na kahit pa yung mamamayan or mananampalataya lumilingon din, parang nag-backslide na kasi nga gaya nga sa sinabi ni ano na nainggit siya, na halos mawalan ng pananampalataya, yung hindi talaga fully merong pananampalataya sa Diyos ay ito, lumingon. So, lumingon ibig sabihin ay tumalikod kasi lumingon sa kanila at pinaniwalaan ng mga sinasabi nila. Doon naniniwala sila sa mga sinasabi ng mga masasama. Yung iba kaya yung iba tumalikod 'no, hindi nila kasi nakamit yung gusto nila sa buhay nila na akala nila 'pag, doon nagsisimba, samba sa Panginoon, ay lahat ng kanilang pinagdasal ay makamit. Pero hindi nila alam na minsan ang Panginoon na ating Diyos ay nagbibigay ng pagsubok sa atin para magiging matatag po tayo, lalo na po sa pananampalataya. Kaya hindi po dahilan or dahil may karanasan tayo ng mga pagsubok, ay forever na talaga ang pagsubok na yun. Hindi po. Bigyan natin ng halimbawa ang istorya ni Job. Mas, sobra pa nga yung mga karanasan niya, eh. Kung alam niyo po ang istorya niya, na dati po siyang lahat meron sa kanya, mayaman po siya, may mga ari-arian ano, may good family. Pero lahat yun ay nawala po lahat yun. Ganun pa man, hindi nawawala ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. At anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Lahat ng nawala sa kanya ay ibinalik, sobra pa. Praise God, 'di ba? Gano'n 'yun po, para po malaman ng Panginoon kung gaano po ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya never surrender our faith, lalo na alam natin na mayroong kababagsakan at kapahamakan ang mga taong gumawa ng masama.